Good day, students. So, for our subject, disaster readiness and risk reduction, isang topic na naman po ulit tayo. The title is Risk Factors Underlying Disasters. So, first, discuss natin the three important elements. Okay, number one, ano ibig sabihin ng hazard? So, any dangerous stuff na nasa environment natin, nasa paligid natin, ay considered na hazard. It is a potentially dangerous physical occurrence, phenomenon, or human activity. Ibig sabihin, kahit na po natural yan or man-made, considered po na hazard yan. Basta po physical occurrence, pwede rin pong gawa ng tao. Yan. It can potentially cause harm or damage. Okay, ngayon, na-discuss na natin yung tungkol sa disasters. Ano naman pinagkaiba nila ng hazard? Masasabi nating hazard kapag hazard lang kapag po walang naapektuhan ng mga humans. Pero, ang hazards po magiging disasters kapag nakaapekto na sila ng mga humans. Okay? Pero kung halimbawa, anything na nakakasakit, nagkukos ng harm or damage, anything na dangerous sa environment natin, pero walang naapektuhan ng mga tao, they will remain hazards. Next element natin is what we call the exposure. So, ito yung mga elements at risk. So, kanina, hazard, ibig sabihin dito naman, ano or sino, okay, yung exposed sa mga hazards. So, example natin, ang hazard is the earthquake. Ngayon, paano kung halimbawa, yung pinagtatrabahuhan mo o kaya yung pinapasukan mong school ay doon nangyari yung earthquake. Okay? So, ang exposure, yung mga tao at saka yung buildings na affected. Okay, so the more people, buildings, or infrastructure na nandun sa harm's way, the greater the exposure. Okay po, yun yung number 2 natin na exposure. Next element, vulnerability. Okay, so gaano kayo ka-vulnerable? Ito yung condition, pwedeng physical, social, economic, or environmental factors. Okay? Another meaning ng ating vulnerability is how easily something can be harmed or affected ng hazard. So, it's about weaknesses or lack of preparation. So, kung prone ba tayo doon sa magiging harm? Okay? So the more vulnerable a group or area is, the harder it might be to bounce back from a disaster. So kung sa tao po ito, okay, halimbawa kagagaling lang natin sa disaster, kapag ikaw ay vulnerable, ibig sabihin medyo mahihirapan ka maka-recover mula dun sa disaster na nangyari. So yun yung tatlong elements. Next natin na i-discuss, ano ba yung mga risk factors? Okay? So, ang risk factors, any processes or conditions na nagpapa-increase ng disaster risk. Okay? Ito ay pwedeng nag-i-increase ng level ng exposure o kaya nagre-reduce ng capacity. So, meron tayong mga kailangang i-consider kapag yung mga risk factors yung involved. Okay, so number 1, severity of exposure. So, to describe the severity of exposure, ibig sabihin kung sino yung unang naka-experience ng disaster. Siya yung may highest risk ng makapag-develop ng mental problems. Okay? Susundan yun ngayon ng mga pwedeng rescue workers o kaya yung mga healthcare practitioners. And then, syempre, kung halimbawa, sila yung mga taong nabalitaan lang nila yung nangyari na disaster, sila naman yung lowest risk.
Another na kailangan nating i-consider is yung gender and family. So, sino kaya sa tingin ninyo yung mas naapektuhan kapag may disaster? Babae or lalaki? Okay? So, dito yan papasok sa gender and family. So, dito, the female gender suffers more adverse effects. Okay, ngayon, mas mahirap palalo kapag may mga bata or may mga anak. Okay? Sa family, naapektuhan nga po yung mga anak natin at saka yung pati yung buhay may asawa. Yan, pasok din po dyan ang age. So, adults in the age range ng 40 to 60, mas nai-stress sila sa mga disasters or after the disaster. Pero, syempre, kailangan din nating malaman na yung mga children, yan, nag-exhibit din sila ng more stress after disasters. Lalo na yung mga may isip na ng mga bata at naiintindihan na nila kung ano yung nangyaring disaster. So, nai-stress din sila. So, next natin is the economic status of country. Anong kinalaman ng ekonomiya ng bansa kapag merong mga disasters? So, ayan. May mga evidences na kapag daw po ang mga bansa ay developing pa lang, so developing countries katulad ng Philippines, kapag nangyari yung mga disasters, nagkakaroon talaga tayo ng mga mental health problems. Ayun, dahil sa mga disasters na yan. Tapos, na-observe din na yung mga natural disasters mas may epekto sa mga developing countries kaysa doon sa mga man-made na disasters. So, halimbawa dito sa economic status of country, pasok din po dyan na kapag medyo mayaman yung bansa, mas mabilis na nakaka-recover din yung mga nasalanta o kaya yung mga naapektuhan ng disaster. Pero kapag po medyo mahirap yung bansa, ayun, nahihirapan din sila makabangon agad, lalo na kung yung buong bansa yung nasalanta or nakaranas ng disaster. So, tuloy na po tayo sa mga factors which underlie disasters. First is the climate change. So, ano ba yung climate change, di ba? Ang climate change is yung pagbabago na po ng mga climate na gawa rin naman talaga ng tao, di ba? So, dahil nagbe-burn tayo ng fossil fuels, there is deforestation, tapos nagkakaroon pa ng pag-increase ng carbon footprint. So, ayun, yung mga greenhouse gases na iipon sa ating atmosphere at hindi na nakakalabas. Kaya, umiinit na rin po sa buong mundo. So, yung climate change na yan, i-relate natin sa disasters, nag-i-increase yan ng disaster risk. 'Di ba? Tataas ngayon yung mga hazard events, naapektuhan na yung pagiging vulnerable natin sa mga hazards na yan. Tapos, syempre, nagbabago rin yung exposure. Katulad nung in-explain ko kanina. Second natin na factor is the environmental degradation. Okay? Degradation. So, ito naman yung pagbabago rin sa environment. Nakaka-influence po yan sa pagtaas or pagdalas din po ng mga hazards. Third, the globalized economic development. Okay? So, it results in an increased polarization, ayan, between the rich and the poor. Kasi nga yung economic development, so habang nag-i-increase po yung exposure doon sa mga hazard-prone areas, nagbibigay naman yun ng opportunity doon sa mga para makapag-build ng resilience. Okay, basta po effectively manage. So, fourth one natin is the poverty and inequality. So, syempre yung kahirapan din po at saka yung hindi pagkakapantay-pantay, di ba? Tapos, yung lack of education din, may limited access pa sa healthcare. So, nagiging vulnerable lalo yung mga tao or yung community nahihirapan ngayon na makarecover sa disasters. The fifth one,
poorly planned and managed urban development. So kapag medyo may nahirapan na planuhin, ayan, yung urban development, rapid and unplanned urbanization, bigla-bigla na lang na urbanization sila, 'di ba? Improper land use planning can result in increased exposure. So mas nagiging prone tayo ngayon sa mga hazards, and then kapag naapektuhan nga yung mga tao, magiging disaster yun, di ba? Tapos yung inadequate infrastructure for disaster resilience. So kapag hindi talaga plinanong mabuti, mas mahihirapan ang mga tao na maka-recover doon sa disasters. So yan yung mga factors. Meron pa po tayong pang-anim, ayan, the weak governance. So kapag medyo magulo o kaya mahirap yung pagbibigay ng policies ng mga gobyerno sa bansa, 'di ba? So yun, nakakapigil din po yun sa pag-develop nga ng mga strategies ng disasters. Okay? Na para nga po mabawasan yung mga disasters. Poor governance, may corruption pa, 'di ba? Tapos hindi nila maiayos masyado yung mga policies. Kaya po, nahihirapan i-implement kung ano man yung gusto sanang pagpipigil doon sa, or paghahanda doon sa mga disasters. 7, lack of community awareness. So, kapag tayo, as a community, as a member of ng community, kapag hindi rin tayo aware at kulang yung knowledge natin tungkol sa mga pwede nating harapin ng mga disasters at saka paghahanda, so hindi rin magiging effective yung pagresponde ng mga gobyerno at saka ng mga rescuers para sa mga nasalanta o kaya mga naapektuhan ng disasters. So yan lang po muna, and thank you for listening. May next video pa po tayo. Thank you!